Tinapatan ng hamon ni Vice President Sara Duterte ang mungkahin ng ilang mababatas na magpa-neuropsychiatric test siya. Git po ng Vice Presidente, dapat magpa-drug test ang ilang kongresista. Payag naman po dyan ang mga kongresista, pero meron din silang kondisyon. Saksi, si Marisol Abdurama. There's nothing wrong with me. I'm just different. Respetuhin nyo yung different ako sa inyo. I'm just unforgiving, unyielding, and unbowed. Game daw si Vice President Sara Duterte sa mungkahin ng ilang mambabatas. Payag siyang magpa-neuropsychiatric test kasunod ng kanyang mga kontrobersyal na pahayag noong Biyernes. Pero may kondisyon. I will do 2 tests. Neuropsychiatric exam and drug test. Pero dapat lahat ng mga young guns na kandidato at lahat ng mga congressional candidates ay magpa-drug test. Live daw gagawin ang test na dapat may third-party hair follicle testing. Ang young guns na tinutukoy ni VP Sara na grupo ng mga kongresista, tinanggap ang hamon. Pero dapat daw tumistigo si VP Sara under oath sa pagdiring ng komite ng Kamara, kaugnay sa pondo ng Office of the Vice President at Department of Education. Sumugot din si VP Sara sa sinabi ni Justice Secretary Jesus Crispin Remulla na maituturing na paglapastangan sa patay ang banta ng bise na hukayin ang labi ni dating Pangulong Ferdinand Marcos Sr. Ipagdasal natin ang Pilipinas dahil we have a Secretary of Justice na hindi alam ang batas. There is a big difference between talking about desecration a body and actually desecrating a body. Tuloy naman ang pag-aaral ng Department of Justice sa mga pwedeng legal na kaharapin ng bise dahil sa kanyang mga pahayag. The threat to commit a crime is not a crime itself. Except that sometimes it can be, like if the threat is murder, it's grave threats. But in this case, it's why we had to study it properly. I think that we all know the score on what kind of vice president we have, how seemingly unstable her mind can be. And this country does not deserve a future with a kind of person like this. Nagsalita na rin ang anak ni Pangulong Marcos na si Ilocos Norte Representative Sandro Marcos. Tinawag niyang bizarre temper tantrum ang mga pahayag ng bise. Hindi raw pwede manahimik si Sandro sa pambabantaan niya ng bise na hukayin ang bangkay ng kanyang lolong si Marcos Sr. at pugutan ang kanyang ama. Sumobra na raw si VP Sara at wala na sa lugar kung saan pwede pa mapag-usapan ang mga di pagkakaunawaan. Gayunman, sinsero pa rin umaasa si Sandro na okay lang ang Vice Presidente. I will not comment sa mga anak mo because ang natural affinity ng mga anak is to defend parents. Ako lang naman yung anak na hindi nagde-defend kay PRD, pero baliktarin natin, ganun din si PRD sa akin. Ang natural affinity na gagawin, natural na gagawin ni PRD is to defend me. Kaugnay naman sa reaksyon ni Senator Amy Marcos na kaibigan ng bise, sabi ni VP Sara. Tinext ko siya and she was cold, malamig. And then meron siyang sinabihan na common friend namin na naiinis siya sa akin at kay BBM. And then sinabihan ko yung common friend namin, sabihin mo sa kanya, huwag siya mainis sa akin at kay BBM. Mainis siya kay Lisa at kay Martin. Pero itinuturing pa rin daw niyang kaibigan ang senadora. Tinanong si VP Sara, may pag-asa pa bang makabati ng bise ang Pangulo at iba pang bumabati ko sa kanya? Mag-sorry sila doon sa pamilya nung namatay sa Davao City during the kaguluhan sa loob ng Kingdom of Jesus Christ. Mag-sorry sila sa lahat ng tinir gas nila, pinukpok nila at binugbog nila sa Tamayong at sa KOJC. Mag-sorry sila sa lahat ng hindi nakakatulog ngayon kasi pinapatawag nila paulit-ulit dyan sa House of Representatives hearing. Hindi lang sorry na, oh sorry ah. Hindi, pangalanan nyo lahat, sorry kayo sa kanila. Pag-isipan ko kung papatawarin ko kayo. Sinusubukan namin makuha ang panig ni Senator Amy at ng Malacanang. Sa kabila ng mga kontrobersiya at hindi nila pagkakaunawaan ng Pangulo, nanawagan ang bise sa mga kawani ng gobyerno na gawin ang kanilang mandato at magtrabaho ng maayos. Bagay na siya raw inaasahan ng taong bayan sa kanila.
nang hingin namin ang pahayag ni Pangulong Marcos sa anibersaryo ng Philippine Coast Guard kanina. Mr. President, sir, will you respond to the Vice President? Mr. President, sir? The Vice President said that you don't know how to be a president. Saglit na nag-isip at akmang sasagot na. Pero ngumiti at lumayo lang ang Pangulo. Hindi rin nagsalita si First Lady Liza Araneta Marcos nang hinga namin ng komento kay VP Sara. I'm the First Lady. Any words for VP Sara, ma'am? Para sa GMA Integrated News, Marisol Abduraman ang inyong saksi. Mga kapuso, sama-sama tayong maging saksi. Mag-subscribe sa GMA Integrated News sa YouTube at para sa mga kapuso abroad, samahan niyo kami sa GMA Pinoy TV at sa www.gmanews.tv.